Ay, Mima J, hello? Yes po, nandito na ako. Tapos na akong mag-present. Sige na, go. Bilis mo. Ano, feeling ko kasi yung worry ni si Haya, tawag dito. Siyempre, gano'n naman talaga kung gusto mo mas makasigurado. Lahat kasi ng butas, kailangan mo siyang takpan. Pero for me kasi, kung ano na yung nangyayari sa atin ngayon or kung yung sa decision ni Inday, lalo na nung nag-confirm siya na tatakbo siyang president, for me, it's already divine intervention na kasi. Kasi hindi naman gano'n sumasalag si Inday, ang dami ng umaaway sa kanya, ta's ang dami ng paninira sa kanya. Pero bakit gano'n? Parang hindi na nga niya dinedepensahan gano'n yung sarili niya, pero bakit yung numbers niya or yung trust rating niya, paangat pa rin ng paangat, 'di ba? Mm. So, for me, ayokong siyempre gusto kong i-claim, na gusto ko na siyang tawaging Madam President, pero siyempre ayaw pa rin natin gano'n maging super confident, pero gusto ko na siyang i-claim talaga and ayun nga, yung my vote for 20 Oo. Pero dapat may katapat na may katapat na action. actions, yes. Oo. And ayun nga, yung and ako sure ako my vote for 2028 is vote for redemption, not just because Inday is running, but I know that there is already a person that is perfectly fit and capable to run this country with discipline and dignity. And majority naman ng nakikinig sa atin tonight are Duterte supporters, tama. So, isa lang din parang may reminders lang ako na gustong ibigay sa ating lahat. Mm. Alam natin na boboto at susuporta tayo kay Inday, pero ang tanong kasi, ito nasabi na to ng isang Davaoenyo nung dati sa live ni Ma'am Joey. So, sige iboboto natin si Inday, susuportahan natin si Inday, pero ang tanong diyan, handa na ba tayong magbago? Magsisimula sa sarili natin. Handa na din ba tayo sa isang bansang disiplinado na sana pag sinuportahan natin si Inday, sasamahan natin siya hanggang dulo. Kasi sa totoo lang nakakatakot yung susuungin ni Inday She might also end up in a situation like her father. Pero ayaw naman natin siguro mangyari yon. So ngayon, na-ready na si Inday na lumaban, na mas lumaban, sana mas ready tayong samahan siya hanggang dulo. Kasi kung hindi natin kayang protektahan at sasamahan si Inday, I myself would like to give her back to Davao because we don't deserve another president na pinaglaban tayo all the way sa mga oligarchs, sa mga elites, tapos sa sistemang bulok. Tapos gano'n lang yung mangyayari. So, mahal na mahal ko si Inday, ayoko mangyari sa kanya yung nangyari doon sa tatay niya. So, dapat all out tayo. And sa lahat ng DDS, yung araw na nagsabi si Inday na tatakbo siya, day one yun ng pushback. So, wag kayong papayag na mabuli ng pinks tsaka ng reds. So, we can also push back in a positive manner naman. So, tandaan nyo kung Oo, ako pushback talaga ako, lalo na yung pagka nino-normalize yung discrimination sa mga Duterte supporters. Yung parang putang ina niyo, 'di ba? true. Yun nga, sa'kin kasi lalo na sa mga joke-joke na ganyan, yung parang may joke na nakakatawa, pero may joke na nino-normalize mo yung pag-discriminate sa DDS. Fuck you, pushback tayo, 'di Ako ba? honestly speaking, Ma'am Joey, may mga friends kasi akong pink and though friends ko sila, talagang may pagka-bully sila 'pag nalalaman nila na DDS, talagang ang automatic na lumalabas sa bibig nila, bobo. And dati para siyempre circle of friends ko din sila and alam nila ang tawag nga nila sa akin DDS Queen, ako naman, sige pakikisamahan ko lang kayo and go lang. Pero ngayon na yun nga, nag-post nga ako sa wall ko na, "Dear friends and family, I'm a proud DDS. So kung ngayon pa lang hindi na kayo magiging komportable sa mga post ko about my campaign Yun para kay kasi yung Sara." ano Alam nila, mo, yun yung way nila alam to mo Mima, deploy us to silence. alam mo Mima, if your friends would consider your
support for Sara Duterte as a deal breaker for friendship, they're not your real friends. Actually, that's what I'm thinking. Pero, Oo. kaibigan Tapos pa rin naman nila ako. ikalawa, Mima, sinabi mo na tumatawag sila sa mga DDS na bobo. Matalino ba sila? Hindi ko sila ma-break sa ganun, pero ngayon na parang, Pero yung totoo, ano lang tayo, chikahan Hindi. totoo, matalino ba sila? hindi, Kilala mo, hindi. ito ba mga friends mo? Friends mo ba to since high school? No, nakilala ko lang. Siguro parang kung i-estimate ko yung years ng kaibigan ko sila, like mga 5 years ko na silang friends, parang ganun. Pero Saan mo yung sila kilala? talagang, Saan mo ano sila po, kilala? sa volleyball po. Sa volleyball. Yes. Yung mga baklang volleyball kasi Yes. yan yung mga sumusunod-sunod kay 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 Vice Lenny. Ganda. Apo. And actually yung mas inner circle ko, DDS kaming lahat actually, pati family ko, buti naman. Pero yun nga, may iba kong circle talaga na pink, and ayun nga, na-realize ko lalo na nung nag-announce na si Inday, mas na-realize ko na wait lang. 'Di ba dapat ito yung mas moment na maging mas proud ako kasi yung achievements ni Inday. Pero hindi ko naman din inaano, parang kumbaga tama na siguro yung pag-underestimate nyo sa amin. Kasi una sa lahat, ito na naisip ko alam nyo ba na ang DDS support base ang pinakamalakas? Kasi alam nyo kung bakit? Kung i-check nyo lahat ng pages sa Facebook or sa Blue App or kahit anong app, kapag about sa mga Dutertes yung topic, ang taas ng engagement, sobra. Lalo na yung mga rage bait tsaka clickbait na page. Na kunyari, akala mo DDS supporter yung page. Pero pag chinek mo, alam mo yun, parang ginagamit nila yung ano natin, yung support base natin para magkaroon sila ng engagement na parang, grabe, pag hindi Duterte yung topic nyo, wala kayong engagement. Pero pag Duterte yung topic nyo, mapa-positive, mapa-negative, ang daming reactions, ang daming comments. So this really proves na we can make or break a career. So doon parang napaisip na ako na wait lang, wag nyo kaming, dapat hindi nyo na kami kailangan, hindi nyo kami kayang maliitin kasi hello, kami ang pinakamalaking fandom, hindi naman fandom, support base nga sa Pilipinas, and not just in the Philippines, but I'm talking worldwide. So ayun lang, kumbaga, that's how powerful DDS support base is. So, let's push back, fight, and be a proud DDS. And you know what? This is not the time to have doubts. Laban lang. Kasi, ayun na nga nagsabi na si Inday So, ano pang inaantay natin? Kasi may mga naririnig pa rin ako, may nababasa pa rin akong comment na, anong mangyari kay Inday? Kasi ganito, may dadaan pa siya ng impeachment, ganyan. Please lang, sabihin na natin na medyo worrying nga yung mga ganong Pero, di ba dapat mas lumaban na tayo kasi dyan na siya Yan na nasa unahan na siya Kailangan niya lang ng mga tao pa sa likod niya. So, support na lang. And alam niyo, Ma'am Joey, actually, sana talaga, meron akong proposal kasi I have a friend na manufacturer siya ng mga LED lights. Yung kaya niya gumawa ng mga And advanced thinking lang. Kasi syempre, di ba, sa mga rally, lalo maabot ng gabi, kinausap ko siya kung kaya niya mag-manufacture ng mga light stick. Yung pwedeng gamitin sa rally sa gabi. So kung ano man yung magiging color ni Inday, so like color green, parang ganon. So sabi ko, why not manufacture tayo ng light stick na green? Yung parang sa K-pop concert, Ma'am Joey, kasi K-pop fan din ako Yung parang mas makita nila na yung gabing yon, mapakita natin na it's a sea of green, talagang masasabi na in short, let's just be unapologetically DDS. Ganon. Hindi ko tawagin ako DDS. Ano problema? True. Diba? So, ayun. So, parang... Hindi ako talaga, kasi the thing is, you are underestimating yourself, and you are giving too much importance to the opinion of losers. Yes. Kasi unang-una, bakit kayo yung anlakas ng loob ninyong mga alipusta? Kayo ang talunan.
Yun ang Correct. una-una. Kayo ang talunan. You are losers. They are losers, you know? Alam mo yung mga losers, sila, in order to cope up with them being losers, they need to actually look down on the winners. That is the attitude of losers. Mm-mm. Losers na loser. Loser na loser. Kaya nga, ako talaga, don't give so much importance and don't get affected. If you get affected by the opinion of losers, you really, Lalaruin. Oo, the rule of the game is laruin lang natin sila. laruin mo lang. True. Na parang, alam mo yun, when, ganito lang yan, imagine this, when you just have to give them sympathy, na, oh my God, pag ginanyan ka, sabi mo, you know what, I really understand you. Ganun lang. Mm-mm. I sympathize with what you're feeling inside. Ganun. Ganyan talaga sa losers lane, nakakainip. Oo. Talaga, you know, they have been losers since 2016. 2026 na, they have been losers for 10 years already. So, and counting. At naging super loser na sila kasi yung loser nung 1986, kaibigan na nila. So, loser to loser siya. Oo. Ano to? Losers, ultimate Ano loser. to? Losers convention? Hindi ba? Mm-mm. Yun lang ang sabihin mo. You know, huwag kayong magalit. Ako talaga kinakaawaan ko sila kasi, girl, parang, how does it feel to be such a loser? Na parang, you have been like that for 10 years and you don't even know that there's, you know what's more loser than a loser? It is a loser who doesn't know that he's a loser. kita mo sila. Loser sila. They're only cool because kayo lang. Mm-mm. But outside, losers kayo. You can make your candidate to win. Loser na loser. Mm-mm. Hindi ba? Kaya nga, bakit, why do I need the respect of losers? Doon tayo sa winner. Winner Oo. kami. Pagka loser kayo, ang sinusolicit ko lang sa inyo ay high blood. Gusto ko ay ma-high blood sa akin. Laro-laro lang, di ba? Laro-laruin nyo na lang. Loser eh. Manginig kayo sa buwisit sa akin. Di ba? Kahit magano kayo sa 2028, the batting rate is still 3-1. So parang, kahit malotlot kami sa 2028, bakla 3-1. So parang kung sa basketball, bakla parang kang nagwagi dahil nanalo ka ng isang game out of 5. Oo. Tapos feeling mo ikaw na pinakamaganda. Napaka-loser naman ng mga to. Ganun lang. Yung ako talaga ano ka DDS, ako nakapunta ako sa pugad ng mga kakamping nung nasa Pilipinas ko, wala naman sila masabi. Nagpa-picture pa yung iba na akala mo naman. Parang, ganyan lang naman yung mga yan. Na parang, sige nga, sabi mo, bobo, loser ka. Bakla matalino ka. Sabi mo, matalino, kaya ba't di kinananalo? Kagaya nung abnormal na namit ko sa Baguio. Magkarap ko naman nasabi. Loser na eh. Sabi mo, ganun ang tanongin mo na, bakit pa ang yabang ninyo? Talo na naman kayo. Charot. Actually, hindi naman nila ako ma-confront personally yung face-to-face na ganon. Parang nababasa ko lang yan pag sa GC namin or kunyari magko-comment sila sa ibang DDS. Pero pag ako na yung kaharap nila, hindi nila ako ma-confront or hindi nila ma-question yung political beliefs ko kasi alam nga nila na DDS ako. Kasi alam din nila na talagang marami akong parang inaaral ko talaga yung politics ng DDS, yung politics ng Pinks. So kaya ko makipagdebate. Alam nilang hindi mo sila aatrasan sa debate. Yes, alam nila kasi they know how kung gaano ako katapang sa social media. Kasi ang way ko, sabi ko na nga sa social media ko, ngayon pa lang mag-a-announce na ako na DDS ako. So kung hindi niyo ako, kung may problema kayo, unfriend nyo na ako, mauna na kayo. Pero ang akin, hindi ko kayo a-unfriend because respeto ko sa tao yun eh. Kung magkaiba tayo ng political views, respeto ko yun sa'yo. Kumbaga parang hindi kita papakilaman sa... Yes, hindi kita pipilitin kasi kung ako, ang gagawin ko, ikakampanya ko si Inday. Hindi ako para sirain
yung siraan yung kandidato nyo kasi magbibigay pa yan ng spotlight sa kandidato nyo ba't pa ako magsasayang ng oras dyan? Sasayangin ko na ng oras ko sa pagbibigay ng information kung ano talaga ang mga nagawa ni Inday. Ganun na lang. Pero kung magkaiba tayo ng political beliefs, respeto ko na yun sa hindi kita unfriend. Pero unfriend nyo ako kung hindi kayo komportable sa mga sasabihin ko kasi humanda kayo. All out ako kasi for me, this is the last chance Last chance na to Sabi ni Jenny, I'm having a sleepover next week with 2 very vocal kakampings that call DDS Bobo. Good luck to me. Ako talaga, yung mga kakilala kong kakamping tatatawag ng Bobo sa DDS, confrontational talaga a case. Ganon. Yung parang, talaga? True. Ako talaga. Lalo na pagka-friend ko. Talaga? Ako talaga dead ma. Pakialam ko sa inyo. Parang wala naman kayong ganap. Ano bang ganap niyo? Ano bang ganap niyo sa buhay? Losers kayo. 'Di ba? You're just following the crowd. Tingnan niyo yung mga thought leaders ninyo. My God, dry skin, dry humor. Is that the winner? Sinong idol niyo? Si Vice Ganda. That's the winner attitude. Diba? Sino bang idol si Vice Ganda na nagpo-promote ng online gambling? How loser can you get? Actually, mas madali na sila ngayong basagin Yeah. Yung kain suka. Diba? Basag sila. Kain tae. Nagpo-promote ng online gambling. Ano pa ba? And their more logical support base is also seeing it na kain tae sila. Yes, diba? Of course. At yung pagpo-promote nila ng online gambling, galit ang ibang kakampik dyan. Pagpo-promote nila ng online gambling. So, they brought it about upon themselves. Ngayon, kung sasabihin lang nila, DDS Bobo, ano ba IQ mo? Diba? Ano ba? Ano ba natapos mo? Ano ka ba nung high school? Sige nga, kausapin ko nga yung mga high school classmate ko mo. Tingnan natin kung ano ka nung high school. Yung karamihan ng mga ganyan na mayayabang na loser. Ako talaga yung mga nagsasabi ng ganyan, basta ganito, bobo, etc. Losers yan in real life. I'm pretty sure. May mga kakilala kong kakamping, hindi ganyan. Kasi hindi sila losers in real life. No? As in, wala lang. Yes. Actually, yung mga kakamping na friend ko, hindi sila ganyan. Hindi sila losers in real life. Oo, at saka hindi sila yung hindi sila DD shit yung ganon. Hindi sila ganon. Ako may mga ganyan nung tatabo nga si BBM may kakamping ako. Kung dami kong kakamping na kakilala, may nag-ano sa akin na, sigurado ka ba na si BBM? Kasi siya anti-EDCA, pero kakamping siya. Anti-EDCA siya, pero kakamping siya. Sabi niya, sigurado ka ba na na si BBM hindi mag-aano ng EDCA? Sabi ko, oo, ganyan. And right now, of course, natatawa siya. Dahil nabudol, sabi ko, kaya naman si Lenny. Sabi naman niya, parang, yeah, he understood it. Pero kakamping pa rin siya. And that's it, because, kasi siya yan talaga ang topak niya. Ito rin topak ko. Pero kami may topak. Pero hindi siya loser in real life. No? Kaya, nakikita yun sa kanyang pakikitungo sa mga taong iba ang paniniwala sa kanya. Kasi hindi siya loser. Pag loser in real life, pag inilabas mo yan kung saan lugar nila, hindi yan makakasurvive kasi loser sila the loser mentality. They cannot adapt. They cannot adapt to diverse in a situation composed of people with opinions different from them. And these are the people who are not well-traveled, who've never been outside their barangay. Who have never lived their life outside their barangay, or I don't know that ano pa ba, or makadikit lang sa mayaman, feeling nila mayaman na sila. They're really losers in real life. Totoo yan. No? Karamihan talaga sa kanila. Lalo na yung mga Yes, social climber. Tapos, marami namang utang. Kung hindi maraming utang, palamunin ng magulang. Yung mga yan. Alam mo, Ma'am Sas, sorry na. Yung may mga utang sa akin,
Puro ano, tas hindi ko sila ka-close. Puro pinks, tas ang lalaki. Puro Diyos kakamping, ko, di ayoko ba? na lang. Yes po. Tapos ang hirap nila singilin. Yung iba parang more than 3 years ng utang sa akin. So kung Hindi. susumatutahin ko, kung isusuma total ko lahat ng utang ng may utang sa akin na ano, parang aabot yata ng more than 200,000. Mima J, sabihin mo na lang ganito. Bago ka magsabi ng DDS Bobo, magbayad ka muna ng utang. Ganun lang, mag-post ka ng ganun. Alam mo, gusto ko sabihin. Baka na ganun lang. Correct. Ganun na lang muna. Gusto ko na sabihin yung ganun. Pero Muna. alam mo, ang bait ko kasi masyado. Mima J, ganun lang ang sabihin mo. May utang, siya may utang sa'yo eh. Oo, ba't ikaw Bakit? mahihiya? Siya na may Bakit muutang. ka mahihiya? Siya may utang sa'yo. Huwag ka mahiya. Ngayon, sabihin mo, bago ka magsabi ng DDS Bobo, magbayad ka muna ng utang, then saka ka magkukuda. Bayad muna bago kuda. Pero Oo. tas alam nyo ba, ano, sila yung parang talagang pag na-check mo yung social media, talagang maya-maya may post na naka-Starbucks, tapos may post ng out of country. Tapos hindi sila nakokonsensya sa akin na, be, may utang kayo sa akin. Ano yun? Thank you na lang. Tapos, Alam mo, Mima, kung bakit? Hindi kasi naniningil. Oo. nakakahiya kasi maningil. Hindi ako magbibigay ng payo sa ganyan. Alam mo, Mima, kaya sila namimihasa kasi hindi ka naniningil. Kasi nga, I really think that you don't value, I really think that you cannot separate money from friendship. Yes. No, am I right? Dapat those two are separated. Pag money, pag friendship. Those are two different domains. Baka pag utang ka, pero dapat siguraduhin mo na pag ba humutang ng magkano ka bang pagpautang? Ano di naman ako kilala ng iba dito eh. Kasi yung papachi-pache, like, kunyari Ay, sabihin nila mga may maliliit, family start at problem. 2,000, ganyan. Ay, hindi mo, Hindi, Joey. Mima, magkano ang pinakamalaki inutang sa'yo ng isang bagsakan? 50. Kasi yung mga 2,000 kasi, yung mga ganyan pag friendship, talagang minsan hindi mo na talaga Hindi sisingilin mo naman 2,000 na nga isingil lang eh. Oo. Opo. friendship naman tayo. Pero pag umabot na yan ng double digit, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, bakla, pag ganyan, huwag ka magpapautang pag alam mo yung tao hindi magbabayad. Hindi magbabayad. Hindi magbabayad. You cannot afford to lose it. Oo, kasi lalo na kasi wag ka magpapautang sa kaibigan mo that you cannot afford to lose. Ganun lang kasimple 'yon. Pagkaibigan talaga, do not kasi may ganyan talaga, merong hindi mo masi-separate yung emotional emerald. Ito si Joe, pinagsabihan ko na yan eh. Sabi ko, putang ina mo. pinagsabihan ko na yan. Sabi, nakakaloka ka. Pero ayun na nga, wag ka magpapautang sa family, friends, lovers, ng perang hindi mo maatim na TY lang ang magiging TY in the end. Ganun lang kasimple yan. You need to establish boundaries when it comes to finances sa malapit mong mga tao. Kasi if hindi, maaabusot ka, wala kang magagawa kasi kaibigan mo pamilya mo ganyan. Pero pag nangutang sila, nangutang ng 50,000, bigay ka naman 50,000, dapat sabihin mo lang, mabibigay ko lang 5,000. Ganun lang. Kasi you can afford to lose it. And then sabihin mo, ko na yan, tulong ko na sa iyo yung 5,000. Ngayon kung magreklamo, bakit di ka nagpautang ng 50,000? Putang ina mo, wala kang pera. Din, wala na ako nilalabas na pera ngayon. Ma'am Sas, kasi ang dami na rin ng hiram starting this year. Lalo na do December. Sabi ko, ay hindi, ang dami pang hindi pa nakakalabas sa akin, magalit na. Kumbaga parang na bago na rin ako na, Wag kang magigilty na hindi ka nagpapautang. Kasi, bakit ka magigilty na hindi ka nagpapautang? Magtrabaho kayo, putang ina kayo. Kayo magigilty, tapos hindi kayo nagtatrabaho, tapos mangungutang lang kayo. Dapat huwag ka magigilty. Dapat you set boundary. Kita ba yung isang bagsakan, 50,000, nabayaran ba yung 50,000? hindi pa. Kita mo na, ilang taon na? Tas 3 years na. Putang ina, 50,000, 3 years, hindi binabayaran. Wala pang interest yun na. Tapos ganito, kumbaga parang ang deal namin,
sabi niya, kasi nga 50 ang kailangan niya. Noong una kasi, Ma'am Sas, nanghihiram siya ng mga 1K, 1K, 2K, nababayaran naman. So sabi ko, sige, kampante naman ako. Mabibigay kita ng hiram ng 50. Parang sabi pa niya sa akin, gusto mo, ilalagyan ko na lang ng interest para mapahiram mo ako ganyan. Sabi ko, ako naman sa mabait, sabi ko, ayoko mapunta sa sa impyerno, sabi ko gano'n. Sige, papahiramin kita ng 50, wag mo nang wag mo nang lagyan ng Napunta interest. ka rin sa impyerno kasi hindi mo gusto. Oh. Kasi hindi ka nagbayad. Para saan daw yung 50K? Sa family emergency daw. Totoo bang may family emergency? Meron naman kasi may hospital that time po. Yung father niya. Legit naman. Pero kasi ang akin lang kasi 1 year na yung lumipas. Ako naman ako sige 1 year mapagbibigyan kita kasi baka aahon ka pa niyan Pero second, third year, nakapagburakay na, nakabili na ng bagong iPhone. Siya yung literal talagang may pagka-social climber talaga. Parang sabi Alam ko, mo, Mima, pag ganyan, dapat mo na yan, X mo na friendship yan. Oo, correct. Hindi na kami kanya masyado nire-respeto. nag-uusap. Hindi Hindi kanya na ako masyado nire-respeto. inuusap po. Kinakausap. O, di hintayin mo na magbarda kayo para masabi mo na yan. Inaantay ko Oo, lang talaga, Ma'am Joey. I-challenge mo sa political debate para pagka chinaka-chaka kaya, ay, magbayad ka ng utang mo. Hindi, isa lang talaga. Bago nyo ako, ganito na lang, sabi mo, bago ka maglagay ka ng post mo, bago nyo ako naitem, na DDS ako, magbayad muna kayo ng mga utang ninyo. Ganon. Tsaka, pero alam nyo po hindi dahil sa DDS ako kasi may mga nanghihiram sa akin, alam nyo sa totoo lang, dun pa nga ako na yung mga simpleng tao na kilala kong mga talagang solid DDS, pag nanghiram sila sa akin, alam mo talagang, kunyari, ibabalik talaga nila and then talagang may responsibility sila. Tapos may time na kapag hindi nila kayang bayaran, hindi ka nila parang yung ghosting na nawawala na lang bigla. Talagang responsable sila. Kaya nga sabi ko, bakit gano'n? Yung mga simpleng tao, mas responsable sa pera. Pero kayo masyado kayong self-righteous. Simpleng pagbayad ng utang, hindi nyo makaya. Tapos, ang tagal-tagal. Diyos ko, sabi ko talaga, nako. Talaga, kasi yun nga, it comes with the territory of being a kakamping hypocrite. Ayun, ganon. Anyway, oo. Mima J, ang tawag dito, bigyan na natin ng time si Ryan at saka si It's Fun siya kasi lumalalim na ang gabi at kailangan natin matulog. Ayan, pagsalitan na natin si Ryan. Ayan. Hello, Yes, Ryan. Oo. Alam mo, nagulat ako. Pero, malamang kilala na ako ni Sas. Kasi yun. Basta, tawag dito. Siguro, ang dami ko lang mga realization din na tawag dito. Parang, ang dami palang layers ng siguro overall bilang siguro sumusuport sa mga Duterte. Ang dami palang layers na tawag dito, like yung tulad kay Mima, may mga kaibigan siyang ganun, na mga pinks, na ganun ang dynamics sila. Sa akin, may mga kaibigan din akong pinks, pero iba dynamics namin. Iba sa kanila. Para mas bardagulan kami, hindi kami ganun. Parang gano'n. Tapos, mas, sa amin, mas prangkahan. Parang, mas open kaming magbardahan ng politika. Pero nung nag-announce niya, nung nag-announce si Inday Sara. Walang lokohan, ganyan. Alam namin yung boundaries ng politics. Sa nung nag-announce si Inday Sara, ano yung meron kayong bardahan? Wala po ko naririnig. Sorry. Pero, hindi anyway, sila nagsalita. Quiet lang sila. Basta, nakita ko lang, maganda yung smile mo, Ma'am Joey. Pero, tawag dito, isa ring banda, sa isang banda rin, parang, siguro more of manifestation na lang talaga to yung time na to. Like, sa inyo, lalo sa Ma'am Joey, wala. Ala siya tayo, bakit? Ayan, wala pa rin. Hindi, naririnig ka namin. Kami, naririnig mo? Hindi ko naririnig. Volume mo, lakasan mo yung volume mo. Ayan, dinig na po.
Ayan, naririnig mo na kami? Hello? Naririnig ko yung boses ko na ngayon. Pero kami, hindi mo kami naririnig. Meron na po, wala. May boses ka. Ala. Basta lang po. Ayan. Ayun. Anyway, sige. Kaya ano muna tayo ha? Move muna tayo kay It's Fudge. Habang inaayos mo yung audio mo. Habang inaayos mo audio mo. Para kausap mo naman kami. Ayan. Para makausap mo naman kami. Okay. Ayan. Hello, It's Fudge. Hello, It's Fudge. Naku, tulog na yata si It's Fudge. I have a Reddit and FB account full of kakampings. Kahapon umiyak sila and tanggap na nilang talo sila. If childhood friends and other friends you met in your past mock you for supporting a Duterte, then just let them go. Ayan. Hello, It's Fudge. Ayan, parang feeling ko inaantok na to si It's Fudge. Thoughts on the PSE going up after VP Sara announced she's running for president? Well, siguro, it could be an indication of confidence. That is why. So, positive yung impact sa speculation, sa financial speculation. So, yun. Ayan. Ayan, tulog na yata. Hello, It's Fudge. Hello? Ayan. Yung audio ko yata. Oh, hindi ka namin naririnig, It's Fudge. Ayan. Hindi namin kayo naririnig. Mukhang kailangan nyo munang ihanda ang inyong mga connection. Ayan. Siguro pinapatulog na rin tayo. Ayan, dahil 3:00 na ng umaga. Even my most yellow boss says that. Ano yung sinasabi ni Ro? Miss Joey sira yata audio, next time na lang. Oh my God. Yung Billionaire Channel, nagkaroon sila ng parang, if VP Sara Duterte runs for president in 2028, how likely are you to vote for her? Tapos, so heart, angry, smile, simangot, saka thumbs up. Oo. Bakla, alam mo kung anong resulta? Billionaire Channel to Oo. Bakla ang heart, 92,000. Tapos, ang no, 14,000. grabe, no? Nakita ko pa yung mga friends ko nag-no. So parang, kawawa naman. Actually, tawag dito sa TikTok. Dalawa lang sa friends ko ang nag-no. Sa Facebook friends ko ang nag-no. Oo. Talaga. Alam mo, ang tawag dito, sa TikTok, tanggap na ng mga pinks. Totoo yung sinabi dito nung marami siyang friends na kakamping. Tanggap na nila na matatalo sila. And I think matatalo ang mga pinks at saka ang mga yellows. Forever kayong matatalo hanggat hindi nyo natututunan ang pagiging authentic and consistent. Hindi talaga kayo mananalo.